Guys, ayun po, welcome back to my channel. So, kumusta naman kayo guys? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, so yan guys, mag-subscribe na po kayo and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. Okay, so yan guys, pwede nyo rin guys panoorin yung ating mga dati pang upload kasi yan naman po ay timeless, okay? So, tignan natin kanino bang love reading yung masasagap natin. Ito yung energy mo, ito yung kay person. Tignan natin, ano ba ang nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo. Ano ang nararamdaman mo kay person mo ngayon? Nararamdaman mo. Okay. Okay, last shuffle. And ano naman ang nararamdaman ni person? Nararamdaman ni person mo sa iyo ngayon? Nararamdaman ni person mo sa iyo ngayon? Nararamdaman ni person, spirit guide. Energy ni person, spirit guide, energy ni person. Okay. Okay. So, tignan po natin. Ano ang nararamdaman ni person? Energy niya ngayon. Nararamdaman ni person sa iyo ngayon. Spirit guide. Knight of Pentacles. So guys, Knight of Pentacles kasi unti-unting umaalis, mabagal. Or pwedeng may mga sinasabi siya sa inyo na hindi naman niya guys tinutupad. Medyo, ano siya guys, hindi akma, no? Parang hindi consistent yung mga sinasabi ni person. Mararamdaman mo yan guys. Parang hindi siya ganun guys, ko-organize sa mga sinasabi niya. Like, oras, siguro may mga personality si person na parang nadi-disappoint ka, ayaw mo nun. Like, masyadong makalat. Parang may pagka-ano siya, guys. Makalat. Parang mabagal din po siyang kumilos. Okay, siguro siya ay Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Pero itong person mo, guys, matalino po siya. Mabagal lang talaga siyang mag-isip. Kasi yan, guys, pinaplano niya talaga as in mabusisi siya sa mga plano niya. Kaya ganito po yung energy ni person. Titignan po natin ano naman po ang tingin sa ni person. Meron tayong, oh my God. Tingin niya sa'yo, nalulungkot ka rin daw ba? Nahihirapan ka ba? Nasasaktan ka ba? Okay ka ba? Siguro kaya ito yung iniisip niya ngayon. Nararamdaman niya sa'yo kasi hindi niya guys magawa or hindi niya maibigay yung mga pangangailangan mo. Kasi kulang din siguro siya or kapos din sa pera. Okay, tapos minsan nabibigyan ka pa niya ng stress. Pero pinapakiramdaman ka din ni person. Siguro ikaw na-stress ka din sa person mo. As in, stress na stress ka na sa kanya. Marami na siyang pasakit na binigay sa inyo. Pero parang bang sinasabi dito, bigyan mo siya ng chance. Mukhang magbabago naman to. Kasi nakikita ka naman ni person na nahihirapan, nasasaktan. Pero mukhang ikaw ay binabaliwala. Okay? Titignan naman natin guys, ano naman po yung magiging action ni person mo. Action ni person, Ten of Swords. Umaalis siya guys. Feeling niya kasi para bang nai-stress siya or para bang ayaw kanyang makitang malungkot. Dala-dala niya guys sa malayo or sa pag-alis niya, dala-dala niya yung mga problema, mabibigat, no? Nakikita ko sa kanya guys, eto kung umalis siya sa buhay mo, kung naghiwalay na kayo, babalik to kasi urong-sulong yung energy niya. Pabago-bago siya mag-isip. Pwedeng ginawa niya na nga guys. Pwedeng iniwan ka na niya. Kaya naiisip niya, ka rin niya dito na para bang matagal na siguro nangyari. Ngayon kanya naiisip na nahirapan din kaya siya doon. Ano naging sitwasyon mo? May mga bagay na pinangihinayangan siya rito. As in, nangihinayang siya sobra-sobra guys. Okay? Titingnan natin guys, ano naman po yung magiging
outcome nito, kasi lumayo siya sa ano lumayo siya habang ikaw may problema. Inabandon na ka ata nito Okay, pero ngayon naman guys, nakikita ko para bang kung matagal na siya, para bang naiisip ka niya rito. Iniisip niya yung huling pagmamakaawa mo sa kanya. Okay, tingnan natin yung magiging action. 'Di ba? Yun na once. Ibig sabihin yung magiging outcome guys, outcome, para bang kakausapin ka niya, meron ako nakitang communication dito, maaaring magre-reach out sa inyo tong person na to guys. As in, may hirapan din siya, medyo seryoso na tong sitwasyon nyo guys. Hindi na siya guys basta-basta kayang putulin kasi. Masyado nang mabigat. Actually ako guys sa last reading ko, sa mga last reading ko, natatawa pa ako sa pagiging makulit ng energy. Pero ito guys, masyadong seryoso na to. Okay, para bang mabigat na talaga sa'yo, sobrang nahihirapan ka na at ganun din si person. Kung nagsasama pa kayo guys, sa nakikita ko, hindi kayo ganun ka-open sa problema. Kulang kayo guys sa communication. Okay? Nakikita ko naman siya naman yung unang mag-i-insist dito Ay no, siya naman yung gagawa ng action para bang ano bang problema, ano bang kailangan natin gawin. Para bang siya rin guys yung gagawa ng paraan para maayos niyo yung mga problema. Kasi meron tayo ditong 8 of Wands, communication. 'Di ba? Siya rin yung gagawa ng move. Tignan natin guys yung bottom of the deck ni person. Meron tayong 10 of Wands, 3 of Swords, Temperance. Kung ito guys nagkaroon ng third party, para bang iniisip niya na gusto niya pang ayusin yung relationship. Ang problema lang guys, hindi na mawala sa isip mo yung ginawa niya. Iniisip niya rito na para bang umalis na lang, mag-move on na lang kahit mahal ka niya. 'Di ba? Naisip niya naman dito yung maling ginawa niya. Siguro guys, nagkulang lang din talaga sa attention si person. Para bang nagkulang pa siya sobrang pagmamahal na nga na binigay mo sa kanya. Halos mabaliw ka na dito. Nakulangan pa siya ron guys. Nagawa pa niya talaga magkaroon ng iba. Ayan. 'Di ba? Actually, hindi naman niya to ginagawa dati. Or maring naiisip mo na parang hindi naman siya ganyan dati. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi mo pa totally kilala si person kasi hindi mo nalaman na ganito pala siya. Namanipula ka pala ni person, hindi mo alam, hindi ka aware. Pero guys, alam nyo, hindi ko din masabing totally naging masama si person Kasi maski ikaw naiisip mo, parang naging mabuti rin naman siya sa kabilang banda. Pero yun nga guys, nasaktan ka talaga niya. Okay? Kasi ayan andun ka sa point na nahirapan ka matulog, nahirapan ka mag-move on, nahirapan kang i-detach ng tuluyan yung sarili mo sa kanya. Okay? Tignan natin guys, ano naman po yung nararamdaman mo sa person mo. Okay, nakalimutan ko sabihin. Zodiac sign dito sa side ni person is fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Ayan. So, ito yung nararamdaman mo sa person mo. Queen of Wands. Ex mo na siya. Kasi Queen of Swords matalino ka na dito. Okay, mas nagiging matalino ka ngayon. Mas nagiging mapanuri ka na. Kung siya guys ay nagpe-first move dito or ayun nga guys, nakikipag-communicate sa inyo, nagiging matalino ka na. Nandun ka na sa point na parang bigyan mo ako ng assurance or bigyan mo ako ng time mag-isip. Kasi hindi madali sa inyo guys ang tanggapin to. Okay, kasi mahirap din para sa inyo guys. Okay? So, tignan naman natin guys, ano naman po yung magiging ano yung magiging tingin mo sa person mo? Ano yung tingin mo sa kanya ngayon? Kasi ito ni nararamdaman mo sa kanya Yung ulap kasi guys, emosyon or ulan, 'di ba? Naging emotional ka that time. Sabi ko nga dito, alam naman na person mo, naging aware siya na naging malungkutin ka. Emotional ka that time, pero dun ka naging matatag sa ginawa niya sa inyo. Tignan natin, ano ba yung tingin mo sa kanya ngayon? 5 of Pentacles, para bang, hindi na madam, babalik lang yan kasi baka wala lang siya. Or baka kasi kailangan ka niya. Kasi 5 of Pentacles, meron siyang struggle. Parang kailangan niya ng tulong mo, as in hirap na hirap siya rito. Tingin mo sa kanya, kung meron man siya guys pera, nandun sa point na parang, baka kayo to parehas. Parehas kayo walang-wala nun, tas bigla kanyang iniwan. Iniwan kanya na parang bang lumalangoy mag-isa. Okay, ganun yung pinapakita sa akin. Para bang kailangan kasi may mag-give way. Pag hindi umalis yung isa, hindi magi-improve yung isa. Para ba kasi yung energy yung dalawa, naghihilahan pababa.
Okay, Five of Pentacles. So, titignan natin guys, ano naman po yung magiging action mo rito. Kasi ito sobrang hirap nyo talaga that time. Or kung may pera naman kayo guys, parang may sumbatan pa kayo sa pera nun. Isa sa naging away nyo guys is tungkol sa pera. Tapos, attention. Tignan natin, ano naman po yung magiging action mo. Six of Pentacles. Parang yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, parang kailangan kanyang bigyan ng time. Parang bigyan mo muna ako ng time mag-isip. Kasi kahit mahal mo to, kahit meron siya pinangahawakan sa inyo, nakakapag-isip ka pa rin. Okay? Hindi madali sa inyo na magbigay ulit ng second chance or kung ilang chance na ba itong nabigay mo. Yung iba sa inyo guys, nagsasama pa eh. Oo, yun yung energy na pinakamalakas dito. Nagsasama pa kayo ng person mo, pero matindi po yung pag-aaway nyo sa pera. Tapos, maaaring paalis-alis pa si person. Okay? Ayan. Tignan natin guys. Maaari kasi guys na ayan, nagpo-provide naman siya sa inyo, pero kulang. Pwedeng meron pa siya guys pinaglalaanan ng pera niya. Okay? Pag may problema ka rito, lumalayo siya. Ayaw niyang pag-usapan yung problema. Pero sa nakikita ko guys, in the near future, siya naman din po yung gagawa ng move. Once na mapagod ka na. Siya naman yung magre-reconcile dito. Makikipag-usap sa inyo, kakausapin ka na ganito yung sitwasyon, ganyan-ganyan. Okay? So, tignan naman natin guys, ano naman yung magiging outcome. Outcome. Six of Swords. Kinaya mo mag-isa, lalo na kung may anak ka. Para bang bigyan mo ako ng assurance, ganon. Or, para bang ibukod. Siguro kasi guys, kayo ay nakikisama, nakikitira, and ayaw nyo ng ganon. Parang gusto nyo na guys, bumukod ng person mo. Yun siguro yung hindi niya rin magawa dito kasi kapos din kayo sa pera. Hindi niya kayo guys binigyan ng stability. Okay, nasubok mo na siya eh. Pero yung iba sa inyo guys, nagtitiwala pa rin kayo or naniniwala pa rin kayo. Matalino ka naman dito pero hindi niya guys pinakikinggan yung plano mo. Parang puro plano niya yung dapat pakikinggan. So sa side ni person, malakas ang air sign, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Masyadong, guys si person mo masyadong controlling. Bottom of the deck. Ayan. Actually, masipag ka eh. Siguro hindi ka pinagtatrabaho ng person mo. Or pwedeng kahit nagtatrabaho ka guys, sobrang stress naman yung binibigay sa inyo, inaaway ka, nandun ka na lang naman sa trabaho, ang dami kayo sinasabi sa inyo. Five of Cups. Grabe no, grabe yung regret mo dito. Para bang gusto mo na lang matapos tong relasyon na to. Okay, yung iba sa inyo guys, nilalaban pa eh, lumalaban pa. Pero kung kayo naman guys ay walang anak, maaaring ang nagiging problema talaga dito is yung attention. Mukhang busy si person, hindi kanya nabibigyan ng atensyon, tapos may pag-aaway, matinding pag-aaway sa pera. Pwedeng, guys kung ikaw tong nagtatrabaho, no, nararamdaman mo masyado kang ginagamit ni person. Pero kung si person mo yung nagtatrabaho, guys, o ikaw na sa bahay, parang guys, tinitipid ka niya. Okay? Titignan natin, guys, saan napapatungo to. Saan napatungo tong relasyon na to. Okay. Saan na po patungo itong relationship ito, Spirit Guide? Meron po tayong cupping. Ending, bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. Ibig sabihin, kailangan nyo lang talaga guys ng pag-uusap, plano, paano nyo masisettle to. Kasi sinasabi ng card, kahit napakatindi na ng struggle nyo ngayon, kaya nyo pa itong ayusin. Kasi may new beginning guys. Okay? Kailangan nyo lang guys pag-usapan. Meron tayong love call. Diba? Tatawag din siya guys. Maaring kayo, nagkaroon lang din kayo ng tampuhan or pwedeng umalis ka, pwedeng kung naghiwalay kayo para bang ilang araw pa lang to, no? Pero guys, nakakita ko ayusin din po itong relasyon na to. Okay? Siya rin guys yung para bang gagawa ng move para maayos kayong dalawa. Meron tayong girl talk. Diba? Kasi guys, ayaw niya sigurong aminin na meron siyang ibang nakakausap.
ayaw ka rin naman bitawan ni person. Abundance. Ayan. So, ibig sabihin, in the near future, guys, magiging maganda na yung daloy ng pera nyo. Hindi nyo na, guys, kailangan pang mangulila sa pera. Ay, may natatawa, guys, sa ano kay, may nabasa ang comment. Natatawa daw siya sa pag sinasabi ko yung pangungulila sa pera. So, mahirap naman kasabihin na naghihirap sa pera. Eh. Pangungulila na lang para babalik, no? Okay, so tignan natin. Meron tayong mirror. Actually, guys, twin flame mo tong person mo eh. Kaya ganito yung nangyayari sa inyo. Twin flame kasi, guys, bihira ang nagkakatuluyan dyan. Same vibes naman kayo, as in, magka-vibes kayo, nagkakaintindihan kayo, masaya naman kayo pag magkasama. Ang problema lang, guys, twin flame kasi kayo. Kaya, expect mo na maraming struggle to. Oo, nagmi-mirror kayo, para bang may gantihan din nangyayari dito. Kung ano yung gagawin ng isa, gagawin din ng isa. So, siguro kailangan mag-matured na kayo parehas. Kasi, lalo na kung may pamilya kayo, guys, kailangan nyo na mag-matured. Meron po tayong the runner. Ayan, pahabol kasi ng pahabol si person. So, I think napagod na. Napagod ka ng humabol naman ng humabol. Okay? So, talaga guys, sinasabi ng card, kahit napaka-toxic nito, ayan no, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. Maayos nyo pa guys. Maski ako na-amaze, no? Grabe yung struggle, maayos pa. Kailangan nyo lang talaga, guys, pag-usapan. Okay, lalo na kung may mga anak kayo. Ganoon naman yun, guys, kung may mga anak kayo. Isipin nyo na lang is yung para sa mga anak. Hindi na para sa inyo, eh. Since bumuo kayo ng pamilya, hindi na yan para sa inyo ng person mo. Tingnan natin yung mensahe ni person. Mensahe ni person. You don't know how hard it was to let you go. Ibig sabihin, on and off to relasyon na to. Okay, nahihirapan din siya guys na i-let go kay. Baka lagi na yun. Madalas na yung pagtatalo nyo. Meron po tayong, I'm starting to understand our connection. Ibig sabihin guys, meron kang dinedemand sa person mo na hindi niya guys maintindihan. So, siguro nung naging cold ka, siya naman to guys, para pang gustong bumawi. So, para bang bigyan mo siya ng chance. Parang sinasabi nito, bigyan mo ako ng chance. Maayusin ko yung relasyon natin. Mga ganyan. Tignan natin. Meron tayong, I know I was a distraction from your pain. Kakasabi ko lang, di ba? Aware siya na nahihirapan ka sa connection yung dalawa. Okay? Tignan po natin. Meron tayong, you speak to me through music. Ayan. Sabihin, may mga magaganda boses dito. I remember every detail of that day. Di ka pa rin guys makakalimutan ng person mo. Kahit na ganyan ang nangyayari sa inyo. Aayusin at aayusin din to guys. Yung iba sa inyo maaaring may doubt. Pero kailangan mo yan guys pag-isipan, okay? So yan guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Sa mga nais pong magpa-private reading, ay iiwan ko na lang po yung link sa atin pong description box below, okay? So yan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Hanggang sa muli, God bless and love you all. Thank you!